May mga panahon bang gusto mong manalangin pero hindi mo alam kung paano? May mga pagkakataon bang nahihirapan kang magsabi sa Diyos dahil sa bigat ng iyong nararamdaman? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga panalangin maaaring maging gabay mo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Tulad nga ng sinabi sa Roma chapter 8 verse 26, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kaya't samahan mo ko, huminga ng malalim, manahimik sandali, at hayaang ang Espiritu ng Diyos ang gumabay sa iyo sa mga panalangin na ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, iniimbitahan kita na mag-like, mag-comment ng iyong panalangin o karanasan. I-share ito sa iba at mag-subscribe para sa mas marami pang gabay at panalangin sa bawat yugto ng iyong buhay. Salamat sa iyong suporta. Saan hahanapin sa Biblia kapag ang nais mo'y kapanatagan ng loob? Juan chapter 14. Panginoong Hesus, sa gitna ng mga alalahanin at kaguluhan, lumalapit ako sa iyo. Sinabi mo, huwag mabalisa ang inyong puso. Manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya rin kayo sa akin. Kaya ngayon, isinuko ko ang aking takot at kabalisahan sa iyong mga kamay. Ipagkaloob mo po ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, ngunit siguradong dumarating sa mga nagtitiwala sa iyo. Salamat po sa iyong pangako, sa iyong presensya, at sa katiyakan na hindi mo kami iniiwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Roma chapter 8. Aming Diyos, sa kabila ng lahat ng pagsubok at pangamba, pinanghahawakan ko ang iyong salita na walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig. Kapag ako'y nanghihina, salamat po sa banal na Espiritong nananalangin para sa akin. Kapag ako'y naguguluhan, salamat sa katiyakang ikaw ay gumagawa para sa aking ikabubuti. At kapag ako'y natatakot, salamat sa paalala na ako'y iyong anak, pinamahal, pinatawad, at hindi kailanman iniiwan. Turuan mo kong magpahinga sa iyong kalooban. Punuin mo ako ng kapayapaang galing sa iyong presensya, hindi sa kalagayan. At naway sa bawat hakbang, manalig akong sapat ang iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag maayos ang takbo ng iyong buhay? Awit chapter 33 verses 12 hanggang 22. O Diyos na makapangyarihan, pinupuri kita sapagkat ikaw ang aming pag-asa at tagapagligtas. Sa iyo nagmumula ang tunay na kapanatagan at katiwasayan, hindi sa yaman, lakas, o sariling plano kami umaasa, kundi sa iyong habag at tapat na pag-ibig.
Itinataas ko sa iyo ang aking buhay. Ayusin mo ang aking landas. Ituwid mo ang aking puso. At tulungan mo kong manatiling may takot sa iyo at puno ng pagtitiwala. Sa bawat araw, turuan mo kong maghintay ng may pananampalataya sapagkat ikaw ang aming kalakasan at kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Awit chapter 100. Aming Diyos at Ama, puno ng pasasalamat ang aking puso sapagkat ikaw ang lumikha at nagmahal sa akin. Ikaw ang aking pastol, hindi mo ko pinababayaan. Pinupuri kita sa lahat ng pagkakataon, sa kasaganahan man o sa kakulangan, sapagkat ang kabutihan mo'y walang hanggan. Turuan mo kong maglingkod ng may kagalakan, maglakad ng may pagpapakumbaba, at pumasok sa bawat araw na may pusong may pasasalamat. Sa iyo ako umaasa para sa buhay na maayos, payapa, at may layunin na ayon sa kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Unang Timoteo chapter 6. Panginoon, salamat po sa mga biyayang ibinibigay mo araw-araw. Turuan mo po akong makontento sa kung anong mayroon ako at huwag mahulog sa bitag ng kasakiman at labis na pagnanasa sa yaman. Punuin mo ang puso ko ng kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtiyatiyaga, at kaamuan. Ituon mo ang aking buhay hindi sa mga bagay na pansamantala, kundi sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Tulungan mo kong ipunin ng kayamanang hindi nabubulok, ang kabutihang nagmumula sa paglilingkod at pagbibigay, at ang buhay na nakaugat sa iyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Santiago chapter 2 verses 1 hanggang 17. Aming Diyos na makatarungan at mahabagin, ituwid mo ang aking puso upang mamuhay ako ng may tunay na pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Alisin mo ang anumang pagtatangi sa puso ko at turuan mo kong makita ang bawat tao sa mata ng pag-ibig at habag. Punuin mo ko ng malasakit sa nangailangan at gawin mo akong daluyan ng iyong katarungan at kabutihan. Nais ko pong mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, na may pananampalatayang buhay at may gawa, upang ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong liwanag at biyaya. Gamitin mo ko upang magdala ng maayos na takbo ng buhay, hindi lamang sa akin, kundi sa kapwa ko rin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag wala ka nang may hiling pa para sa iyong sarili? Kawikaan chapter 11. Panginoon, salamat po sa katapatan mo sa buhay ko. Hindi man ako sagana sa yaman ng mundo, puno naman ako ng kapayapaan at kagalakan na mula sa iyo.
Turuan mo kong mamuhay ng matuwid, maging tapat sa maliit, at maging bukas palad sa nangailangan. Sa bawat araw, ipaalala mo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng pusong kontento at may takot sa iyo. Sa iyo, O Diyos, wala na akong mahihiling pa. Amen. Lucas chapter 16. Panginoon, salamat po dahil sa iyo, sapat na ang lahat. Hindi ko kailangan ng marangyang pamumuhay upang maranasan ang tunay na kapahingahan. Huwag mo pong hayaang ang puso ko ay mahulog sa paghahangad ng yaman. Ngunit itutok mo ito sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Tulad ni Lazaro, na sa kabila ng kakulangan sa lupa, ay dinala mo sa piling mo sa kaluwalhatian. Turuan mo kong umasa sa iyo lamang. Sa iyong presensya, wala na akong mahihiling pa. Sa iyo ko po ito itinataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag naghahanap ka ng magandang kapalaran? Mateo chapter 7. Amang nasa langit, sa iyong harapan ako'y lumalapit. Bitbit ang hangaring magkaroon ng magandang kapalaran, hindi lamang sa material, kundi sa espiritual na aspeto ng buhay. Itinuturo mo sa Mateo chapter 7 na kung ako'y hihingi, ako'y bibigyan. Na kung ako'y hahanap, ako'y makasusumpong. Kung ako'y kakatok, ako'y pagbubuksan. Panginoon, pinanghahawakan ko po ang mga ito. Turuan mo kong maging mapagpakumbaba, na huwag manghusga sa kapwa, kundi magmahal, umunawa, at sumunod sa gintong batas. Gabayan mo ko upang tahakin ang makitid, ngunit matuwid na daan, kahit ito'y mahirap at hindi popular, dahil ito ang daang patungo sa tunay na buhay at tagumpay. Iligtas mo ko sa mga huwad na gabay, maling hangarin, at mga pangakong walang laman. Tulungan mo kong makilala ang bunga ng totoo at peke. Ayaw kong maging isa sa mga taong nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ngunit hindi sumusunod sa iyong kalooban. Nais kong maglingkod at sumunod sa iyo ng tapat, na may puso at gawa. At higit sa lahat, naway maitayo ko ang aking buhay sa matibay mong salita, gaya ng taong matalino na nagtayo ng bahay sa bato, na di natitinag sa unos ng buhay. Ito ang tunay na magandang kapalaran, ang mamuhay sa iyong kalooban, ang mapanatili ang kapayapaan ng puso, at makasama ka sa bawat takbang ng aking landas. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalig at nagpapakumbaba. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag sinisimulan mo ang isang bagong gawain? Awit chapter 1. Aming Diyos na buhay at banal, salamat po sa panibagong simula na iyong ipinagkaloob. Gabayan mo ko upang lumakad sa tamang landas, na hindi naaayon sa payo ng masama, kundi sa daan ng katuwiran at kabanalan. Itanim mo po ang iyong salita sa aking puso, upang ito ang maging gabay ko araw at gabi. Gawin mo akong tulad ng punong kahoy na matibay,
nakatanim sa iyong biyaya at kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng aking gagawin. Naway magbunga ito ng kabutihan, kaluwalhatian sa iyo, at pagpapala sa aking kapwa. Ilayo mo ko sa kapahamakan, at panatilihin mo kong matuwid sa iyong harapan. Ikaw ang aking simula, gitna, at wakas ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan chapter 16. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsisimula ng bagong landasin at gawain, itinataas ko sa iyo ang aking mga plano at layunin. Ikaw nawa ang siyang magtuwid ng aking mga hakbang, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa iyo. Siyasatin mo po ang aking puso. Linisin mo ang aking layunin upang ito'y maging kalugod-lugod sa iyo. Huwag mong hayaang ang kayabangan o maling motibo ang maghari sa aking desisyon. Turuan mo akong magtiwala sa iyo ng lubos at tanggapin ang kalooban mo higit sa sarili kong kagustuhan. Naway maging matuwid ang aking lakad at maging pagpapala ang gawaing ito para sa akin, sa iba, at higit sa lahat para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Filipos chapter 3 verses 7 hanggang 21. Panginoong Jesus, sa panibagong yugto ng aking buhay, pinipili kong iwan ang mga bagay na dati kong inaakalay mahalaga at itinuturing ko ngayong kalugihan ang lahat ng ito. Kung ikukumpara sa yaman ng pagkakakilala sa iyo. Gawin mo po akong masunurin at mapagpakumbaba. Lilinisin ko ang aking puso mula sa nakaraan at itutuon ang aking mga mata sa layunin mo para sa akin. Bigyan mo ko ng lakas na magpatuloy, hindi sa sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na muli. Nais kong matapos ang takbuhin ko ng may pananampalataya. Nais kong masumpungan mo akong tapat sa gawaing ito at lumakad ako bilang mamamayan ng iyong kaharian. Gabayan mo po ako sa bagong simula kong ito nang may puso't isip na laging nakatuon sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag binigyan ka ng pananagutan? Josue chapter 1 verses 1 to 9. Aming Ama sa langit, salamat po sa pagtitiwala at sa mga pananagutang ipinagkakaloob mo sa amin. Katulad ni Josue, turuan mo kaming maging matatag at matapang sa pagharap sa mga tungkulin na iniatang mo sa aming mga balikat. Tulungan mo kaming huwag lumihis sa inyong kalooban, kundi manatiling tapat sa inyong mga salita at gabay. Panginoon, ipaalala mo sa amin araw-araw na hindi kami nag-iisa, sapagkat ikaw ay kasama namin saan man kami magpunta. Huwag mo pong hayaan na kami panghinaan ng loob o mangamba. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming mga tungkulin at gamitin mo kami bilang kasangkapan ng iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan chapter 2. Aming Diyos na nagbibigay ng karunungan at pagkaunawa, salamat po sa inyong salita na nagtuturo at gumagabay sa amin. Tulungan mo kaming tanggapin at ingatan ang iyong mga utos.
Itanim mo sa aming mga puso ang pagnanais na hanapin ka, gaya ng kayamanang mahalaga. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang tama, iwasan ng masama, at mamuhay ayon sa inyong katuwiran. Panginoon, ipaalala mo sa amin na kami may pananagutan, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa iyo, sa aming kapwa, at sa landas na dapat naming tahakin. Panatilihin mong kaming tapat sa aming mga tungkulin bilang iyong mga anak na pinagkalooban ng katotohanan at liwanag. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikalawang Korinto, chapter 8, verses 1 hanggang 15. Mapagbigay naming Diyos, salamat po sa biyaya na patuloy mong ibinubuhos sa amin, sa kaalaman, pananampalataya, at sa aming kabuhayan. Tulungan mo po kami na makita ang aming pananagutan na magbigay, hindi lamang ng yaman, kundi ng aming sarili, pag-ibig, at panahon para sa kapwa at sa iyong gawain. Gaya ng mga taga-Macedonia at ng halimbawa ni Kristo, turuan mo kaming maging bukas palad at kusang loob sa pagbibigay, kahit sa gitna ng pagsubok. Ipaalala mo sa amin na anuman ang nasa amin ay hindi para lamang sa amin, kundi upang maging pagpapala sa iba. Itanim mo po sa aming puso ang diwa ng pagkakapantay-pantay, kabutihang loob at kababaang loob. Naway tuparin namin ang aming pananagutan sa iyong kaharian ng may kasiyahan at kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag sinisimulan mong itatag ang iyong sariling pamilya? Awit, chapter 127. Panginoon, ikaw ang tunay na tagapagtatag ng bawat tahanan. Sa pagsisimula ko ng sarili kong pamilya, naway ikaw ang maging pundasyon ng aming buhay. Turuan mo kong magtiwala sa iyo, higit sa sarili kong kakayahan. Sa bawat pagod at pagsisikap ko, paalalahanan mo kung hindi ito sapat kung wala ang iyong pagpapala. Ipinagpapasalamat ko ang mga anak na ipinagkaloob mo sa amin, na sila'y maging kalugod-lugod sa iyo at lumaking may takot sa iyo. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, pananampalataya at kagalakan. Salamat sa iyong kabutihan at pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan, chapter 17. Aming Amang nasa langit, salamat sa kaloob mong karunungan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pagsisimula ko ng sarili kong pamilya, inihiling ko na ikaw ang maging pundasyon ng aming tahanan. Naway maging tahanan ito ng kapayapaan, hindi ng alitan, ng pagpapatawad, hindi ng sama ng loob, at ng pagmamahalan sa lahat ng panahon. Gawin mo kong karapat-dapat na magulang na magiging karangalan ng aking mga anak. Turuan mo kong maging mapagpakumbaba sa bawat salitang binibitawan ko upang hindi lumala ang anumang sigalot. Salamat sa biyayang maging bahagi ng iyong disenyo para sa pamilya. Naway lumago kami sa iyong pag-ibig at maghatid ng liwanag sa aming tahanan.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Efeso chapter 5. O Diyos na aming Ama, Ikaw ang may-akda ng pamilya. Sa simula ng aming bagong kabanata, naway Ikaw ang maging sentro ng aming tahanan. Turuan mo kong magmahal gaya ni Kristo, tapat, mapagpakumbaba, at handang magsakripisyo para sa kabutihan ng aking asawa at magiging anak. Gawin mo akong marunong sa bawat desisyon, mapagpatawad sa bawat pagkukulang, at mapagpakumbaba sa pagganap ng aking tungkulin sa pamilya. Panginoon, itanim mo sa aming puso ang paggalang at pag-ibig upang ang aming tahanan ay magsilbing liwanag sa mundong ito. Salamat sa iyong kaloob na biyaya ng pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Colosas chapter 3. Panginoon naming Diyos, salamat sa panibagong simula na iyong ibinibigay. Sa aking pagsisimula ng sarili kong pamilya, naway ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Tulungan mo kaming mamuhay na nakatuon sa mga bagay na makalangit at hindi lamang sa makamundong kaginhawaan. Itanim mo sa aming puso ang pagpapakumbaba, pagtiyatiyaga at pagpapatawad upang mapanatili ang kapayapaan sa aming tahanan. Bilang asawa, turuan mo kong magmahal at magpasakop sa iyong disenyo. Bilang magulang, bigyan mo ako ng karunungan upang disiplinahin ng may pag-ibig, hindi sa galit. Sa lahat ng bagay, ituro mo sa amin na gawin ito para sa iyo at sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang Pedro chapter 3 verses 1 hanggang 17. Panginoong Diyos, Ikaw ang nagtatag ng pamilya bilang isang biyaya at responsibilidad. Sa pagsisimula ng sarili naming tahanan, naway maghari ang kababaang loob, paggalang, at pagmamahalan sa aming puso. Turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban, ng aking pananalita at asal ay maging daan upang ang aking pamilya ilalong mapalapit sa iyo. Bigyan mo ako ng puso na mapagpatawad, hindi mapanumbat, at laging naghahanap ng kapayapaan. Tulungan mo akong igalang ang aking asawa at pangalagaan ang aming relasyon ng may takot sa iyo. At sa bawat pagsubok, Panginoon, gawin mo akong matatag sa pananampalataya. Itatag mo ang aming pamilya sa iyong katotohanan, pag-ibig at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang Juan chapter 4. O Diyos ng pag-ibig, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakita mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Sa pagsisimula ko ng sarili kong pamilya, naway ang pundasyon namin ay hindi kayamanan, hindi ganda, kundi iyong banal na pag-ibig. Turuan mo kaming magmahal gaya ng iyong pagmamahal sa amin, tapat, handang magsakripisyo, at hindi makasarili. Alisin mo ang anumang takot, galit, at pagkakasala sa aming mga puso, at palitan nito ng kapayapaan at pagtanggap. Naway makilala ka namin higit pa sa salita, kundi sa araw-araw naming pamumuhay bilang pamilya. At sa pag-ibig namin sa isa't isa, makita ng mundo na kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag magliliwaliw ka? Mateo chapter 15
verses 1 to 20. Amang Diyos, salamat po sa biyaya ng kapahingahan at paglilibang. Linisin niyo po ang aking puso at kaisipan upang sa lahat ng aking ginagawa, kahit sa mga sandaling ako ay magliliwaliw, ay maparangalan ko kayo. Huwag niyo pong hayaang malayo ang aking puso sa inyo, kundi punuin niyo ito ng kabutihan, kapayapaan, at banal na layunin. Naway maging liwanag ako saan mang dako at patuloy na maging tapat sa inyong mga utos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ikalawang Korinto, chapter 3. Panginoong Diyos, salamat po sa kalayaan na ibinigay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu. Sa aking paglalakbay at pagpapahinga, huwag niyo pong hayaang malayo ako sa inyo. Paalalahanan ninyo na ako'y sulat ni Kristo. Daladala ang inyong pangalan sa lahat ng lugar na aking pupuntahan. Naway sa aking pagliliwaliw ay lalo akong mabago ayon sa inyong kaluwalhatian at makita ko ang inyong kagandahan sa lahat ng dako. Gawin niyo pong makabuluhan ng bawat sandali. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Galatia chapter 5. Ama naming Diyos, salamat sa kalayaang tinamo namin kay Kristo. Habang ako'y magliliwaliw, paalalahanan niyo ako na hindi ito dahilan upang sundin ang pita ng laman, kundi pagkakataong mas mapalapit sa inyo. Itanim niyo sa aking puso ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at pagpipigil sa sarili. Naway maging liwanag ako saan man ako magpunta. Sa inyong presensya, ang kahit simpleng pahinga ay nagiging banal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag nais mong magtagumpay sa pakikitungo sa kapwa? Roma chapter 12. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita sa Roma chapter 12 na nagtuturo kung paano mamuhay ng may kabanalan at pagmamahal sa kapwa. Baguhin ninyo ang aking isipan upang makita ko ang bawat tao sa aking paligid ayon sa inyong pananaw. Turuan ninyo akong magmahal ng tunay, magpakumbaba, at gamitin ang aking mga kaloob para sa kapakanan ng iba. Sa gitna ng tukso na gumanti o maging mapagmataas, paalalahanan ninyo ako na daigin ng masama sa pamamagitan ng mabuti. Nais ko pong magtagumpay hindi lamang sa mata ng tao, kundi sa iyong paningin. Sa pamamagitan ng pag-ibig, kapayapaan, at pagpapasensya sa pakikitungo ko sa iba. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag nag-aalala ka sa kalagayan ng mga mahal mo sa buhay? Awit chapter 121. Panginoon, sa mga sandaling ako'y nababalot ng pag-aalala para sa aking mga mahal sa buhay, itinataas ko ang aking mga mata sa iyo. Ikaw ang aming tagapag-ingat na hindi natutulog. Sa iyo nagmumula ang tunay na tulong, hindi sa aming sariling lakas o kakayahan, kundi sa iyong makapangyarihang kamay. Bantayan mo po sila sa araw at sa gabi. Ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay, sa kanilang mga gawain, sa kalusugan, at higit sa lahat, sa kanilang pananampalataya. Iligtas mo sila sa anumang kapamakan, at patatagin mo rin ang aking puso na lubos na magtiwala sa iyo. Salamat, O Diyos,
na kailanman ay hindi mo kami pinababayaan. Amen. Lucas chapter 17. Amang mapagmahal, sa gitna ng aking pag-aalala para sa aking mga mahal sa buhay, lumalapit ako sa iyo, O Diyos, na may pananampalatayang gaya ng butil ng mustasa. Alam kong hindi ko sila kayang ingatan sa lahat ng oras. Ngunit ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan at tapat. Turuan mo silang makita ang iyong liwanag sa kanilang buhay. Kung sila man ay may karamdaman, kaguluhan ng isip, o naliligaw ng landas, naway hipuin mo ang kanilang puso at kaluluwa. Tulad ng ketonging pinagaling, naway bumalik din sila sa iyo nang may pusong nagpapasalamat at pusong binago. Panginoon, bigyan mo rin ako ng lakas ng loob na magsita ng katotohanan sa pag-ibig, upang ako'y maging instrumento ng iyong paggabay. At sa lahat ng ito, tinataas ko ang aking tiwala sa iyo. Salamat sa iyong awa at iyong walang hanggang pag-iingat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag mahina ang iyong negosyo? Awit chapter 37. Amang Diyos na tapat at mahabagin, sa gitna ng kahinaan ng aking negosyo, ako ay lumalapit sa iyo. Turuan mo kong magtiwala sa iyo at patuloy na gumawa ng mabuti. Alisin mo ang aking takot at pagkabalisa at palitan ito ng kapayapaan at pananampalataya. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang direksyon ng negosyong ito. Ikaw ang tunay na tagapagtagumpay. Bigyan mo ko ng karunungan, tiyaga at matuwid na puso. At sa iyong panahon, hayaan mong makita ko ang paglago na ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Awit chapter 92. Diyos na tapat at makapangyarihan, sa gitna ng kahinaan ng aking negosyo, ako ay nagpapasalamat pa rin sa iyo. Ikaw ay mabuti sa bawat umaga at tapat sa bawat gabi. Alam ko na ang pagangat ng masasama ay pansamantala, ngunit ang matuwid ay iyong pinalalago gaya ng punong palma at sedro ng Lebanon. Itanim mo ko sa iyong kalooban at patatagin ang pundasyon ng aking gawain. Hayaan mong magbunga ang aking pagsisikap sa takdang panahon. Ikaw ang aking bato, aking lakas at tagumpay. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga Ngaral, chapter 5. Panginoong Diyos, sa mga panahon na humihina ang aking negosyo, itinuturo mo sa akin na ikaw ang tunay na kayamanan. Alisin mo ang aking takot at palitan ito ng tiwala sa iyo. Turuan mo kong maging masaya sa biyayang mayroon ako at huwag maging sakim sa mga bagay na panandalian lamang. Bigyan mo ako ng tamang puso, hindi ang naghahangad lamang ng tubo, kundi ang naghahangad na ikaw ay maluwalhati. Tulungan mo kong magpatuloy ng may paggalang sa iyo at may kapayapaang nanggagaling sa iyong presensya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag pinanghihinaan ka ng loob? Awit chapter 23. Aming amang pastol, sa oras ng panghihina, takot at kalungkutan, inaangkin ko ang katotohanan ng iyong salita sa awit 23. Salamat dahil hindi ako magkukulang, sapagkat ikaw ang aking tagapagkalinga.
Dalhin mo ko sa mga pastulang mapayapa kung saan ako'y makakapanumbalik ng lakas. Sa gitna ng dilim ng pagsubok, hindi ako matatakot sapagkat alam kong ikaw ang kasama ko. Palakasin mo ang aking loob, aliwin mo ang aking puso, ibalik mo ang sigla ng aking kaluluwa. Gawin mong malinaw ang landas na dapat kong tahakin. At sa bawat takbang, ipaalala mo na ang iyong kabutihan at habag ay kailanmay hindi mawawala sa aking tabi. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Awit chapter 42 at 43. Mapagpalang Diyos, sa gitna ng aking panghihina at kalungkutan, nananabik ako sa iyo na parang isang nauuhaw na usa sa batisan. Ang puso ko'y pagod at ang mga tanong ay bumibigat sa aking damdamin. Nasaan ka, Panginoon? Ngunit pinili kong manalig. Pinipili kong umasa. Bagamat naluluha ako sa araw at gabi, alam kong ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan upang ako'y mapatnubayan. Dalhin mo ako muli sa iyong presensya, sa lugar ng pagsamba at kagalakan. O aking kaluluwa, huwag kang manlumo, umangat ka't magpuri, sapagkat ang Diyos ay tapat magligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag lalo yatang sumasama ang mga pangyayari? Unang Timoteo chapter 3. Aming Amang Diyos, sa gitna ng kaguluhan at paglala ng mga pangyayari sa aming paligid, kami lumalapit sa iyo. Itinataas namin ang aming mga pinuno sa simbahan, sa pamahalaan at sa aming tahanan. Tulungan mo silang mamuhay ng may kabanalan, katapatan at karunungan. Bigyan mo kami ng discernment upang kilalanin ang katotohanan at manindigan para dito. Naway ang aming pananampalataya ay manatiling buhay at aktibo sa pagsunod kay Kristo, ang tunay na haligi ng katotohanan. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, gabayan mo kami upang hindi kami madala ng kasamaan, kundi maging liwanag sa gitna ng dilim. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Hebreo chapter 13. Aming Diyos na buhay, sa gitna ng lumalalang mga pangyayari sa aming paligid, kami kumakapit sa iyong mga pangako. Salamat sapagkat sinabi mong hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, may katapatan at may pagtitiwala sa iyo. Palakasin mo ang aming loob na hindi matakot sa mga kaguluhan sa mundo, kundi manindigan sa katotohanan. Alalahanin namin na si Jesus ay hindi nagbabago. Siya ang aming gabay at pag-asa. Panginoon, tulungan mo kaming magpatuloy sa paggawa ng mabuti kahit ang paligid ay sumasama. Magliwanag nawa ang aming pananampalataya sa kadiliman ng panahon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag tila yata tinalikuran ka na ng iyong mga kaibigan?
Mateo chapter 5. Aming Amang nasa langit, kapag ako'y pinagtatalikuran ng mga taong mahal ko, tulungan mo kong alalahanin na hindi mo ko kailanman tatalikuran. Palakasin mo ko kapag ako'y pinanghihinaan ng loob dahil sa rejection. Turuan mo kong magmahal pa rin at manalangin para sa kanila gaya ng itinuro ni Jesus. Salamat sa pangakong may gantimpala ang mga nananatiling tapat sa iyo. Naway patuloy akong maging liwanag kahit sa gitna ng kadiliman ng pagkabigo at sakit. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Unang Korinto chapter 13. Aming mapagmahal na Diyos, sa oras na ako'y masaktan dahil sa pagtatakwil ng aking mga kaibigan, turuan mo kong magmahal pa rin ayon sa iyong halimbawa. Bigyan mo ko ng puso na matiisin, mahinahon, at hindi nagtatanim ng galit. Tulungan mo kong patawarin ng mga nagkulang sa akin at punuin mo ko ng pag-ibig hindi nagwawakas. Naway makita ko ang halaga ng tunay na pag-ibig na hindi nakabase sa pagtanggap ng iba kundi sa pagkakilala ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag dumaranas ka ng matinding kalungkutan? Awit chapter 46. Panginoon, sa gitna ng aking matinding kalungkutan, lumalapit ako sa iyo na aking kanlungan at kalakasan. Ako'y nalulumbay, nalilito, at tila nawawala sa gitna ng bagyo ng buhay. Ngunit sa iyong salita, pinaaalahanan mo akong huwag matakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Turuan mo kong manahimik at magtiwala na ikaw ay Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Palakasin mo ang aking puso. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan. Ilumin mo ang aking sugatang damdamin. Sa iyo ako kumakapit, O Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 28. Aming Diyos na buhay, sa gitna ng aking matinding kalungkutan, iniaalay ko ang aking puso sa iyo. Sa sandaling parang wala ng pag-asa, paalalahanan mo ako na ikaw ay buhay, na si Jesus ay bumangon mula sa libingan upang bigyan ako ng bagong pag-asa. Tulungan mo kong manampalataya na kahit hindi ko nauunawaan ng aking pinagdaraanan, ikaw ay kasama ko. Gaya ng iyong pangako sa Mateo chapter 28 verse 20. Pawiin mo ang aking takot. Palitan mo ng kapayapaan ang aking pag-iyak at patatagin mo ang aking pananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil ang kalungkutan ay hindi ang huling kabanata. Sa pangalan ni Jesus, ang buhay na tagapagligtas. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag natutukso kang gumawa ng mali? Awit chapter 15. Aming Diyos na banal, ikaw na naghahanap ng katapatan at katuwiran sa puso ng iyong mga anak, lumalapit ako sa iyo ngayong ako'y nakakaranas ng tukso. Linisin mo ang aking puso at isip upang ako'y hindi mahulog sa kasamaan. Gawin mong matibay ang aking paninindigan sa katotohanan
kahit ako'y malugi o mapag-iwanan. Tulungan mo akong tumanggi sa kasinungalingan, paninira at anumang anyo ng kasalanan. Bigyan mo ako ng lakas upang piliin ang tama at mamuhay na karapat-dapat sa iyong presensya. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Awit chapter 19. Aming Diyos na makapangyarihan, Ikaw na lumikha ng langit at lupa, Ikaw rin ang bumuo ng kautosang banal na gumagabay sa amin. Sa oras ng tukso, tulungan mo kong maalala ang iyong mga salita. Gawin mong malinaw sa akin ang tama at mali, at bigyan mo ako ng lakas upang piliin ang katuwiran. Linisin mo ko sa mga kasalanang hindi ko namamalayan. Ingatan mo ko sa pagiging mapagmataas at huwag mong hayaang maghari ang kasalanan sa aking puso. Nais kong mamuhay na malinis at kalugod-lugod sa iyo. Ang mga salita ng aking bibig at laman ng aking puso naway maging kalugod-lugod sa iyo, O Yahweh, aking tagapagtanggol at manunubos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Awit chapter 139. O Diyos na makapangyarihan at banal, Ikaw na nakakakilala sa akin ng lubos. Kilala mo ang aking mga iniisip, ang aking damdamin, at maging ang mga lihim na tukso sa aking puso. Patawarin mo ako kung ako'y nakikibaka sa mga bagay na hindi mo kalooban. Tulungan mo akong maalala na saan man ako naroroon ka, at wala akong maitatago sa iyo. Paalalahanan mo ko, Panginoon, na ako'y nilikha mo ng may halaga at layunin. Huwag mong hayaang sirain ko ito sa paggawa ng mali. Siyasatin mo ako, O Diyos. Tukuyin mo ang anumang kasamaan sa aking kalooban at akayin mo ako sa landas ng kabanalan at buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 4. Amang Banal, salamat po sa halimbawa ng iyong anak na si Jesus, na bagamat siya'y hinanghina sa ilang, ay hindi kailanman bumigay sa tukso. Panginoon, ako man ay may mga kainaan, sa laman, sa damdamin, at sa mga alok ng mundong ito. Sa mga sandaling ako'y natutukso, itanim mo sa aking puso ang iyong salita. Tulungan mo kong maalala na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, na ang tunay na kaluwalhatian ay ang pagsamba sa iyo, at ang tunay na pananampalataya ay hindi ka sinusubok. Gawin mo kong matatag, Panginoon, gaya ni Jesus. Bigyan mo ko ng lakas upang itakwil ang kasalanan at magpasakop lamang sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, na siyang nagtagumpay laban sa tukso, sa iyo ko po ito idinadalangin. Amen. Santiago chapter 1. O Diyos na banal at tapat, sa oras na ako'y natutukso, ipaalala mo sa akin na hindi ikaw ang pinagmumulan ng kasamaan. Ang tukso ay galing sa aking sariling kainaan at pita ng laman. Linisin mo po ang aking puso. Putulin mo ang ugat ng anumang pita na maaaring magbunga ng kasalanan. Tulungan mo kong pagtagumpayan ng mga pagsubok na ito.
upang matanggap ko ang putong ng buhay na iyong ipinangako sa mga umiibig sa iyo. Itanim mo ng malalim sa puso ko ang iyong salita. Hayaan mong ito ang gumabay sa aking mga desisyon, hindi lamang bilang tagapakinig, kundi bilang tagatupad ng iyong kalooban. Turuan mo kong mamuhay ng may kabanalan, pagtitiwala, at pagpapakumbaba, upang sa panahon ng tukso ay ako'y manatiling tapat sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, sa iyo po ako nananalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag para yatang malungkot ang paligid? Awit chapter 34. Aming Amang nasa langit, sa panahong tila madilim ang paligid at ang aking puso ay puno ng kalungkutan, ako'y lumalapit sa iyo gaya ng ginawa ni David. Itinataas ko ang aking mga mata sa iyo, ang liwanag ng aking buhay. Tulad ng iyong sinabi sa Awit chapter 34 verse 18, nananalig akong ikaw ay malapit sa akin, isang pusong bagbag at nangailangan ng inyong presensya. Tulungan mo akong patuloy na tumingin sa iyo upang ang aking muka ay muling magliwanag. Iligtas mo ako sa kalungkutang bumabalot sa paligid at bigyan mo ako ng lakas at pag-asa na galing sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa gitna ng lungkot ay may liwanag at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking araw at gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Awit chapter 71. Amang mapagmahal, sa mga sandaling ito, malungkot ang paligid at ang aking damdamin ay puno ng pangungulila, pagod at kawalan ng kasiguruhan. Ikaw ang aking kanlungan, tulad ng sinabi ng iyong salita sa Awit 71 verse 9, huwag mo po akong pabayaan sa panahon ng aking kahinaan. Naranasan ko na ang maraming kabagabagan, ngunit sa Awit 71 verse 20, tiniyak mong muli akong bubuhayin at aahunin mula sa kadiliman. Kaya't sa gitna ng lungkot, pipiliin kong umasa. Sa gitna ng katahimikan, pipiliin kong manalangin. At sa gitna ng aking pagkalumbay, pipiliin kong umawit at magpuri. Bigyan mo po ako ng tapang na harapin ang bawat araw na may pananampalataya. At naway ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isaias chapter 40. Ama naming Diyos, sa panahon ng kadiliman at lungkot, salamat dahil ikaw ay nagbibigay ng kaaliwan. Ayon sa iyong salita sa Isaias chapter 40 verse 1, ikaw ay Diyos na dumarating upang aliwin ang iyong bayan. Nais kong maranasan ang inyong yakap sa gitna ng aking pinagdadaanan. Ako'y napapagod, Panginoon. Ngunit sa Isaias verse 20 at 31, ipinangako mong bibigyan mo ako ng lakas at panibagong sigla gaya ng agila. Nais kong magtiwala sa iyo. Itaas mo po ang aking diwa at sa kabila ng malungkot na paligid, bigyan mo ako ng mata ng pananampalataya upang makita ang pag-asa. Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa, at aking kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Saan hahanapin sa Biblia kapag masyado kang abala? Mga Ngaral, chapter 3, verses 1 hanggang 15. Panginoon, salamat po sa paalala mo na may panahon para sa lahat ng bagay. Sa gitna ng aking pagkaabala at pagiging abala sa trabaho, responsibilidad, at mga layunin sa buhay, turuan mo kong magtiwala sa iyong takdang panahon. Alisin mo ang takot at pagmamadali sa aking puso. Tulungan mo kong matutong huminto, makinig, at magpahinga sa iyong presensya. Naway hindi ako masyadong maabala sa mga bagay na pansamantala, kundi bigyan mo ko ng puso na inuuna ka higit sa lahat. Gawin mo kong sensitibo sa tamang panahon, sa panahon ng pagtatanim o panahon ng pag-ani, panahon ng pananahimik at panahon ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag hindi ka makatulog? Awit chapter 4. O Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, lumalapit ako sa iyo sa gitna ng gabi. Sa gitna ng aking mga pag-aalala at pangamba, ikaw lamang ang aking katiwasayan. Tulungan mo kong ibuhos sa iyo ang laman ng aking puso at kapalit nito ay iparamdam mo ang iyong presensya. Bigyan mo ko ng kapahingahan sa isip at puso upang tulad ni David, makatulog ako ng may kapayapaan. Sa iyo ako nagtitiwala, O Panginoon. Amen. Awit chapter 56. O Diyos na nakakakita ng bawat luha at nakakaalam ng bawat pag-aalala ko, lumalapit ako sa iyo sa mga sandaling ako'y di makatulog. Tulad ni David, maraming bumabagabag sa aking isipan. Takot, pangamba, at mga tanong na walang sagot. Ngunit ngayon, pinipili kong magtiwala sa iyo. Salamat dahil binibilang mo ang aking mga luha at pinangahawakan mo ang aking mga pangamba. Bigyan mo ko ng kapayapaan na lampas sa pangunawa upang makapagpahinga ako ngayong gabi sa iyong piling. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit chapter 130. Panginoon, mula sa kailaliman ng aking puso, ako'y tumatawag sa iyo. Hindi po ako makatulog, dala ng bigat ng aking damdamin, ng mga pagkakamaling aking nagawa, at ng paghintay sa iyong tugon. Ngunit sa iyo ay may kapatawaran. Sa iyo ako umaasa. Tulad ng isang bantay sa gabi na naghihintay ng pagsikat ng araw, ako'y maghihintay sa iyo na may pananampalataya. Salamat dahil sa iyong tapat na pag-ibig at pagtubos. Bigyan mo ko ng kapahingahan ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo po ako nananalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag may kagalit ka? Mateo chapter 18. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Alam mo ang bigat sa aking puso at ang alitan na bumabagabag sa akin. Turuan mo kong lumapit sa aking kapatid ng may pag-ibig at pagpapakumbaba. Bigyan mo ko ng lakas
upang magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa akin nang walang pag-aalinlangan. Linisin mo ang aking puso sa galit, pagmamataas at hinanakit. Nais kong mamuhay sa kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Efeso chapter 4. O Diyos na mapagpatawad, ako po ay humihingi ng tulong sa iyo. Puno ng bigat ang aking puso dahil sa alitan at galit na aking nararamdaman. Turuan mo kong alisin ang lahat ng sama ng loob, poot at hinanakit. Palitan mo ito ng kabutihan, malasakit at tunay na kapatawaran. Gaya ng pagpapatawad mo sa akin sa kabila ng aking mga pagkukulang, hayaan mo kong magpatawad din sa aking kapatid. Bigyan mo ko ng lakas upang gumawa ng unang hakbang tungo sa pagkakasundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Santiago chapter 4. Panginoong Diyos, tinatanggap ko na madalas akong natutukso ng inggit, galit at pagmamataas. Patawarin mo po ako sa mga panahon na ako ay naging dahilan ng alitan. Ngayon po'y nagpapasakop ako sa iyo. Turuan mo akong magpakumbaba, lumaban sa tukso ng dyablo, at lumapit sa iyo ng may dalisay na puso. Linisin mo ako at palitan mo ang galit sa puso ko ng kapayapaan at pagpapatawad. Itaas mo ako ayon sa iyong kalooban habang ako'y nagpapakababa sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag ikaw ay napapagod? Awit chapter 95 verses 1 hanggang 7. Amang Diyos na buhay, lumalapit ako sa iyo ngayon. Pagod ang aking katawan, puso at isip. Ngunit salamat po dahil ang inyong paanyaya ay hindi upang gumawa pa, kundi upang lumapit at sumamba. Ikaw ang bato ng aking kaligtasan, matatag at di matitinag. Kahit ang lahat sa paligid ko ay tila magulo. Sa iyo ko natatagpuan ang tunay na pahinga. Inaamin kong ako'y isang tupa na naliligaw at napapagod. Ngunit ikaw ang mabuting pastol na may malasakit, may lakas, at may pagmamahal. Sa iyong mga kamay, nariyan ang katahimikan. Turuan mo kong magpahinga sa iyong presensya. Palitan mo ang aking pagod ng kapayapaan, ang aking pangamba ng pananampalataya, at ang aking kahinaan ng iyong lakas. Yayakapin ko ang iyong salita at magpapahinga ako sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mateo chapter 11. Panginoong Jesus, ako po ay pagod. Pagod sa mga alalahanin, sa mga pagsubok, sa mga tanong na wala akong kasagutan. Salamat po dahil hindi mo ko inaanyayahang magpanggap na malakas, kundi lumapit sa iyo ng totoo, bit-bit ang aking kabigatan. Inaabot ko sa iyo ang lahat ng aking mga pasan. Turuan mo kong pasanin ng iyong pamatok na puno ng biyaya at kapayapaan. Palitan mo ang aking pagod ng iyong lakas
ang aking takot ng iyong katiyakan at ang aking bigat ng iyong kagaanan. Nais kong makatagpo ng kapahingahan sa iyo, hindi dahil wala ng problema, kundi dahil kasama kita sa bawat hakbang. Manatili ka sa gitna ng aking puso at turuan mo kong magtiwala ng lubusan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag pinahihirapan ka ng pagkabalisa? Awit chapter 46. Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at lakas. Sa oras ng kaguluhan at pagkabalisa, ikaw ay aking sandigan. Kahit ang paligid ay puno ng ingay, kaguluhan at takot, pinipili kong magtiwala sa iyo. Tulungan mo kong manahimik at kilalanin na ikaw ang Diyos, makapangyarihan, mahabagin, at laging narito. Sa bawat pintig ng puso kong balisa, punuin mo ko ng kapayapaang galing sa iyo. Salamat sapagkat kailanman ay hindi mo ko iniiwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mateo chapter 6. Aming Ama sa langit, nagpapakumbaba po ko sa inyong harapan. Inaamin kong maraming alalahanin ang bumabagabag sa aking puso at isipan. Pagkain, damit, kinabukasan, at mga bagay na di ko kontrolado. Ngunit sa pamamagitan ng iyong salita sa Mateo chapter 6, pinaalahanan mo ko na ikaw ang tunay na nagbibigay ng lahat ng kailangan. Tulungan mo kong huwag mabalisa, kundi magtiwala. Turuan mo kung hanapin muna ang iyong kaharian at katuwiran. Palitan mo po ng kapayapaan ng aking pagkabalisa. Salamat po, O Diyos na tapat at mapagkalinga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4,
sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag, chapter 3, verse 20, "Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya." Sabi sa Roma, chapter 10, verse 13, "Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon." Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, "Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka." Sabi sa Juan, chapter 5, verse 24, "Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan." Sabi sa Juan, chapter 20, verse 31, "Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya." Mga awit, chapter 4, verse 8, "Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin." Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26, "Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo." Mga ngaral, chapter 5, verse 12, "Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok." Mateo chapter 8, verses 24 to 26, "Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. "Panginoon,
Iligtas ninyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon.